After 7 years, we're finally going back to Siargao. This is not your typical Siargao vlog. So if you're into DIY travel, you've got to watch this video until the end. So tara, we're off to the next stop. So guys, nandito na kami. Nakalabas na kami ng airport. Tapos, hinatid na dito yung nirentahan nating sasakyan. Kakaiba siya kasi minivan siya, guys. Ayun din na yun. Daming seater sa likod. Saan yung ilaw? So, Yung ilaw kanina? dito, sa may gilid. Ayun, oh. May ilaw yun sa likod. So, pwede kayong mag-camping. So, ito yung kinuha namin kasi so far, mura siya per day. So, ang per day lang nito is 1,500. So, mura na yun. Kasi kung sa Manila mo i-renta to, abutin ka ng 5,000 per day. So, nakahanap ako ng murang rerentahan. Meron na bang mga sedan, ganun? May mga SUV naman. Pero yung price kasi ng SUV tsaka sedan is around 2,000 sa iba. Eh, dito, minivan na siya. Ang laki na ng likod. Pwede namin itupian. Actually, kasya 6. Oo, 6. Oo. 6 na. So, ayan, kaya sulit na sulit na to. Lalabas ako, pakita ko sa inyo kung itsura nung nirentahan natin. I can still remember 7 years ago when Dad and I would just rent a motorcycle and drive around the entire island. Literally, a motorcycle was all we needed, and we'd often end up riding until nighttime. But now, at least we're a bit more comfortable. Since we still had 5 hours before check-in, we looked for a highly recommended coffee shop with Wi-Fi so we could grab some coffee and get some work done. Just a heads up, Whitebeard has 2 branches, but we preferred the one closer to the airport rather than the one in General Luna. And guys, I'm telling you, do not skip this coffee shop because their food is amazing. Their French toast is top-notch, and both the bacon and Hungarian sausage are clearly high quality. After 2 hours, we drove to the grocery store. I was surprised to see that there's already a Pure Gold here. So guys, nandito tayo ngayon sa Pure Gold. May Pure Gold dito sa Siargao. Tapos sa tapat ng Pure Gold, meron ding BDO. So, dati kasi, nung pumunta kami dito like 7 years ago, wala pa yung mga yan. As in talagang bare lang itong lugar na to. Nakakatawa kasi meron na silang Pure Gold kahit paano. So, dumaan tayo dito because mag-grocery ako ng Slight. Gawa ng, meron kasing kitchen yung ginawa kong villa so that we can cook kung masyadong mahal outside. Which is, gano'n naman namin, lagi namin ginagawa, diba? So, si Daddy, ayan, tulog siya. Kaya ako yung nag-drive. Plakda siya. Iwan ko na siya dito kasi napapahinga pa siya. So, ako naman, kaya-kaya ko pa ng slide. Kaya ang gagawin natin, punta tayo sa Pure Gold. Mag-grocery muna ako ng slide. Kasi nga 2 PM pa yung check-in. Right now, it's only 11 AM. So, meron pa tayong 3 hours. So, siguro, hanap din kami ng spot para kahit ako, makapahinga din ako. No? Before tayo pumunta sa accommodation. Hindi ko napapakita yung itsura ng loob kasi alam niyo naman itsura ng Pure Gold. Most likely, pinares lang din naman nila itsura ng usual na Pure Gold dito. So, pagbalik na lang, pakita ko kung ano yung mga pinili. So, ito, pinamili natin. Isang box yan, tapos merong isang paper bag ng itlog. So, overall, naka 2,600 ako. Pero may mga karne dyan. May mga sausage, bacon, mga pang-almusal. So, kompleto na yan dyan. Pero, hindi naman lahat entirely kasi plano rin namin kumain sa yung mga known na restos dito or yung mga good find. So, okay na I think. Wait na lang tayo ng konti na lang kasi alas 12 na. So, 2 hours na lang. Kala mo ay clean ng 2 hours. So, at least 2 hours na lang. Tapos pupunta na tayo ng hotel. So, guys, andito na kami sa General Luna. Kasi alauna na 1:30.
So, 30 minutes na lang mag-check-in na tayo finally. So, dito ako sa General Luna kasi may binili na ako sa Talipapa na mga vegetables. Hindi ko na pinakita. Tapos, may binili ako suka. Dad, napapakita mo yung suka? Ay, suka ba? Hindi pa rin niya mapakita. Tapos, dalawa yung hawak niya. Pero yung suka, ayan o, 20 lang yan. May sukang demonyo yan. Kasi yung siling demonyo, yun yung sangkap niya. Tinatakal siya 1 galon, tapos tinatakal 20 pesos per bottle. So, bumili ako, 20 lang naman. Tapos, nung nagdadrive ako, nakita ko yung fruit stand dito. Isang hilera yan eh. Isang hilera. Tapos nakita ni Daddy na merong binibentang fruit juice. So, bumili siya. Eh, tsura. May lahat. Lahat ng sangka. May avocado, may papaya, may mangga, may apple. Kompleto, tapos fresh lahat. So yun, tas hindi siya puro gatas, hindi siya puro prutas talaga. Kaya nakakatuwa. Tayo. Anyway, we decided to stock up our food because the Airbnb we booked has a kitchen. And guys, you'll definitely save more money in Siargao if you cook your own meals. Back on the road, but this time we're heading to our Airbnb. It's located in General Luna but not in the crowded part of the town. We don't really like staying in busy areas, but at the same time, we still wanted a place that's close to everything and easily accessible. So guys, we're finally here sa Villa de Micael. So mali yung route na binibigay ni Google Maps tsaka ni Waze. Good thing si Kuya na caretaker is lumabas siya para i-guide kami. Medyo sa looban siya, pero pag dating mo dito sa loob, malaki siya. As in, eto, nakapasok na yung sasakyan nun, nakapark kami. Na-park ko naman siya. Yung looban lang, masikip yung papasok. So, I'm so happy that we're here. At talaga namang pagod na kami. Wala pa kaming tulog since kahapon dahil nga maaga yung flight. So, as soon as malapag namin lahat ng gamit, ipapakita ko lang sa inyo yung loob ng villa and then magpapahinga lang kami. And then dinner. And then bukas sa kami magsa-start officially ng tour. Okay, so kung gusto nyo ring i-book yung accommodation namin, lalagay ko yung link ng Airbnb sa description box. Okay. This is Villa de Micael in General Luna. It's located on the quieter side of the town. And I got this villa for only 12,000 pesos for 4 nights. The villa has its own kitchen complete with basic equipments and utensils, plus an alfresco dining area. Inside, you'll find a very comfortable king-sized bed, a mini fridge, a convertible sofa, and a smart TV. The villa is also equipped with Wi-Fi and generator. The bathroom has that island vibe, which is a huge plus for me because I'm not really a fan of boring bathrooms. It's also great that they provide towels so you don't have to bring your own. So yun, guys. Sabi namin kanina, 'di ba? Idlip lang kami, tapos lalabas para magluto. Kaso pagising namin, 10:00 na ng gabi. Hindi rin namin namalayan, actually. Di pa kami nagdi-dinner, di kami nag-merienda man lang, wala. As in, tuloy-tuloy yung tulog namin. Na tipong, hindi na kami nagising talaga. Kasi nga, di ba, wala naman talaga kami tulog. So, ayun, nakatulog kami ng sobrang haba. Habang nanonood ng The Office. Kasi yun yung pinapanood ko sa bahay. Tinuloy ko dito. Sa katulog ako. Hindi na ako nagising. Kaya yan. Just na gutom kami. Nagsaing si Dad. Tapos ako, di ba yung plano kanina, mag-iihaw ng lempo. Hindi na muna tayo mag-iihaw ng lempo. Kasi, ano oras na? 10:00 na. So, lalabas pa para bumili ng uling. Magniningas pa ng apoy. Hindi na aabot or masyado ng gabi para gawin yung mga unang pinlano. So, ngayon, good thing, bumili naman tayo ng mga easy to cook
ng mga pagkain. Like, meron tayong sausage, meron tayong bacon, meron tayong noodles. Ay, nagagag. Yan. Meron tayong noodles. So, hindi siya worrisome masyado sa akin. Hindi na rin naman na natin kailangan lumabas dahil nga, meron naman na tayong mga ganyan. So, ngayon lulutuin ko lang to. Tapos, kakain na kami ng dinner. Super, super late dinner. At mukhang medyo hindi na naman kami matutulog dahil na anong oras na. At ang haba ng tulog namin kanina. Tapos bukas meron kaming tour. Ang sundo daw is 7:30 a.m. So yun, magluto muna ako. Tapos, see you at dinner. Here's what we're having for dinner. Hungarian sausage. So, isa kami. Tapos may kanin. Tapos nagluto ako ng braised pork noodle. So, yan. Yan yung ating dinner. Medyo makalat. Kasi, syempre, ginamit ko. Daddy. Dad! Eh? Yan ang ating dinner. Super simple lang for our first night. Ang mahalaga, nakasurvive tayo. Ang mahalaga, nakasurvive tayo tonight. Kasi nga, late na kami nagising dahil sa sobrang pagod. Pero, actually, I don't super feel bad about it. Kasi, napaka-importante na meron kaming enough na rest para mas ma-enjoy namin yung mga susunod na araw. Kasi, syempre, magdadrive kami. Kahit pa sabihin mo, nagpapalitan naman kami. Maganda ko pares kami meron energy. Then, kain muna kami. At alam nyo, maganda dito sa villa na to. Kompleto kasi tinan nyo, yung mga equipment dito. Hindi ko ito napakita kanina, hindi ko na ito in-open. Oh, may tubig. Ano, 1 galon yan. I'm sure na hindi ito maubos for 5 days. Unless talagang yung luto natin puro masabaw, tapos umiinom din kami. Pero hindi na maubos. Tapos may rice cooker, kompleto. Tapos meron mga utensils. Tapos maganda rin yung stove nila kasi maayos yung apoy. So, patay ako siya. Okay na para. Mag-dinner kami. Teka lang, yung sukang demonyo pala. Nahilig ako magsuka. To the point na, kahit yung mga bagay na dapat ketchup ang sausawan. Suka yung ginagamit ko. Ganun ako kahilig sa suka. Alam mo, I was thinking earlier, ubusin natin yun dito, tapos bibili ulit ako ng panibago. Babaunin ko sa Manila. Walang ganyan sa Manila, yung sukang demon. Hindi, di ba ano lang yung bagahin natin eh? Ano lang yan? Parang 19. So, hindi mo siguro abutin ng 1 kilo yan. Bili lang ako ng onte. Okay, so kain na kami. Daddy, pepe. Kain na kami sa roon. Ang ingay. Buhati na lang kung hanggang sa ano kami. Punta na kami ngayon sa island tour. Maaga mga 7:30. 7:30 yung tour. On time naman kami. So, sinundo tayo ng travel agency sa mismong villa natin. Lalagay ko dito kung kaninong island, kung kaninong travel agency. So, ang tour natin ngayon is yung classic na Tri-Island. Papunta siguro tayo ngayon sa port. On our second day in Siargao, we decided to do classic Tri-Island tour. I booked our tour through Unlimited Siargao for only 1,700 pesos per person, which already includes visits to Guyam, Naked, and Daco Islands, boat transfers, and an overflowing lunch. This was a joiner's tour because a private tour would have been much more expensive. And honestly, I think it was perfectly fine since we've already visited these islands for more than 3 times before. So guys, we're here in Guyam Island. Ito yung pinakaunang island na destination natin for today. So roughly mga 1 oras tayo dito. So after this, I think Naked Island and then Daco Island will be the last one. So Daco, doon tayo kakain ata as far as I know. So ikot tayo.
Honestly, I was shocked when we arrived at Guyam Island. I didn't expect to see so many people, especially foreigners. I can still remember that 7 years ago, there were usually fewer than 10 people on the island at any given time. You could even take photos without anyone getting in the way. Oh well, I'm not really complaining. I mean, Siargao isn't ours to gatekeep. But I guess I just miss the good old days. One of the things that also surprised me was this burger. I mean, how is it even possible to find such a great burger on an island like this? It was absolutely delicious and highly recommended. After spending about an hour on Guyam Island, we headed to our next destination. Before reaching Naked Island, our boatman brought us to a beautiful snorkeling spot. So of course, we jumped right in. Guys, nandito tayo ngayon sa Coral Garden. So, mag-i-snorkeling tayo. Si dati nandun na. Mag-free dive siya ng saglit. Saglit na tayo dito mga 20-30 minutes magda-dive lang ng slide. So, puro corals dito. Mapakita namin sa inyo yung itsura sa ilalim kasi magda-dive si daddy para kuhanan yung ilalim. So, ako din magda-dive din ako. Mag-aayos-ayos na ako. Yun guys, nandito na tayo ngayon sa Naked Island. Pangatlong stop kasi 'di ba nag-Coral Garden tayo after Maguyam. So pangatlong stop na 'to. Pakita namin sa inyo kung ano itsura niya. So kaya siya Naked Island dahil sandbar siya na malaki. Tas walang anything, walang trees. Dati may puno dito, di ba? Isa, tas may upuan. So doon 'yun, tingnan natin. Maya-maya magdo-drone kami. Kasi maraming pang tao, tsitsempohan natin yung umalis na sila lahat. 1 hour kami dito. Just 5 minutes away from the snorkeling area,
we arrived at Naked Island. I can't exactly pinpoint what's changed, but I can definitely tell you that it feels a little different now, though it's still beautiful. Guys, nandito na tayo sa last island destination natin. Ito yung Guyam Island. Ay, Guyam. Daku Island. O, nadali mo na lang. Daku Island tayo. Dito na lang tayo magla-lunch. Yun guys, so nandito tayo ngayon sa Daku Island. At dito tayo magla-lunch. Currently, it's 12. Past 12. So, sakto lang yung time. Ito na yung last island destination natin. So, medyo tatagal tayo dito sa mga 2 hours, ganyan. Our last destination was Daku Island. Okay, this is my favorite stop because it's also where we'll be having lunch. Although Siargao feels a little different these days, one thing that hasn't changed is the food. It's still just as good as I remember. And I'm really happy that they didn't cut corners with the meal. Let's eat, guys. Ang dami pagkain dito. In fairness sa food dito, no? No, Dad? Dito na ako sa kabila. Dito talaga yung the best na food experience sa island. Sa Siargao talaga. Kain naman na kami. Gutom na rin kami. Kain na tayo. There were also a lot of tourists on Daku Island, so we couldn't really find the perfect spot to lunch around. Instead, we just explored and did some beach bombing. Honestly, I expected to feel differently revisiting these islands, especially now that Siargao has grown so much and become even more popular. But I guess I still prefer the old Siargao, the one with fewer tourists, fewer crowds, lesser prices, and less commercialization. Way down in the valley, there's a summer past I know. Can't reach me, can't see me, you can't find me at all. In the cool of dusk, twilight in the sky now, last light resting on the pine. I reach out. Yun guys, so nakabalik na tayo kanina pa from the tour. So ngayon, syempre lalabas tayo, sulitin natin yung mga oras, 'di ba? So pupunta tayo ngayon sa iikot tayo. Punta tayo muna ng Afam Bridge. Tapos kakain tayo sa Sev. Yun yung isa sa mga sikat na kainan dito or restaurants. So ayan, dito lang naman tayo nakapark. Ayan yung sasakyan. So, larga na. We took a quick shower and then headed out again to visit Afam Bridge. I was really curious about this place because it didn't even exist 7 years ago. This was actually my first time visiting Afam Bridge after 5 trips to the island. And here it is, the famous Afam Bridge you've probably seen all over social media. So guys, we're here in Afam Bridge.
Ito yung tinatawag nilang Afam Bridge kasi maraming mga Afam daw dito sa lane na to. And we were actually looking for yung mga vendors dito. Pero I think dahil Thursday ngayon, wala pa masyado. Baka bukas try ulit natin pumunta or sa Saturday. So, ngayon, wala masyadong vendors. Dun sa unahan meron. So, papakita namin sa inyo kasi may nag-drone si Dad baka makita. So, nag-hazard ako sa malayo kasi may police dun sa harap. So, bawal mag-park dun sa area na yun. Dito pwede. So, yun yung ginawa ko. And may mga iba namang naka-park din doon sa likod. So, dito na ako nag-park. And bababa tayo kasi bakit tayo nandito, no? Etong Afam Bridge kasi is, Katangnan Bridge. Yun yung talagang tawag dun sa bridge, Katangnan Bridge. So, nasa Katangnan area tayo. At bababa tayo kasi ang sikat dito, bukod sa maraming Afam, and bakit siya dinadayo ng mga Afam tsaka ng ibang turista is because dito yung may magandang view ng sunset. So, kaya bababa tayo, papakita natin sa inyo yung view ng sunset. Honestly, we didn't come here just to do some FM watching. We came here for this. We had just finished watching the sunset at Afam Bridge when we headed to Kanin Baboy. We were originally planning to eat at Sev, but suddenly we found ourselves craving for something different. Okay, go. So ayun, dumating na yung order namin. Ito yung kanin baboy regular. Then ito yung kanin baboy special. So sa special meron siyang barbecue, tsaka gising-gising. Dito sa akin, hindi ko alam anong type ng sauce to. Ano atin sambal? Oo, parang diba, sambal, no? ng Na Indonesia. Tapos ito, merong, ang tawag niyo ba dito? Ensalada. Ensalada na ano. How about this one? Ito yan. Lemonade. One picture ng lemonade. Yun. Sumukha lang siyang tubig. So, ito is Eh. lechon to. Lechon yan. May sarili silang timpla dito sa itong mismo restaurant dito sa Siargao. restaurant, Siargao version ng lechon. Mhm. So, titikman natin kasi ito yung sikat na restaurant dito sa, isa sa mga sikat na restaurant dito sa Parang Siargao. babi guling ng no? Sabi nila kasi may sambal. Oo, may sambal eh. May sambal. Oo. Di parang medyo may pagka-babi Oo. guling, no? So, yun, tikman natin. Tikman mo dad yung sambal. Yung sambal. Oo, wala. Sambal nga to. Sobrang anghang. Anghang. Masarap pero mahang. Oo, pero nandoon pa rin yung yung freshness ng lasa. Saka yung sambal talaga na lasa. Yung sambal na Authentic lasa. Talaga. Tapos yung ginger. Hap. Pabak. Tingin ko sobrang perfect siya dito sa lechon kasi ganito yung ginagawang timpla ni nung isang kinakain na favorite natin dati na lechon. Yung hinahalo na niya dito.
So, alala mo na, di ba? So, kaya natin siya favorite dahil doon, hindi siya normal na lechon lang. Pero ito, tingin ko mas masarap kasi lechon belly to. Of course, mas masarap to. So, yun. Kumain natin. Matigas na. Pero masarap. Matigas yung balay. Matigas na yung balat. Hindi kaya ng ipon ko. Okay. Hindi talaga kaya. Pero masarap naman. Nag-perfect ng combination ng tambak. Dito nang gising-gising. Tsaka nung lamang. Mas masarap pa yan dahil meron tayo nito sa lahat. Sarap. Babiguling na babiguling yung lasa. Ano to? Malambot. Iba-iba. Nakagat ko eh. Baka dahil sa pork. Ganun naman. Kahit nung nag-Indonesia tayo, bali Indonesia tayo. Hindi lahat ng pork. Hindi lahat ng part ng balat makakagat mo. Pero pag may nakagat ka, isa talagang melts in your mouth. Ganun yung, tapos natutunog sa bibig, di ba? Ayun. Tara, kain tayo. I'd give Kanin Baboy a solid 4 out of 5 stars. The food was good, but I couldn't give it a perfect score because it's quite expensive. After dinner, we started craving something sweet. So on our drive back, we came across this interesting road-stop shop called Isla Turon de Luxurgao. It's basically turon, fried banana wrapped with crispy wrapper. But trust me, it's not your ordinary turon. This one is different. For me, it's easily a 5 out of 5. So guys, ito yung ano to, Dad? Isla Turon Royal. Isla Turon Royal. Tapos anong flavor niya? Dulce de leche. Dulce de leche. Tapos may ice cream siya. Yung nasa ilalim is yun yung coffee crumble na ice cream. So that's why merong cup and Sarap. ano. So combination siya. Magkano to? 250. 250. Tapos Ito. itong isa is premium nila. One of the premium flavors na meron. So this is matcha. So Wow. turon lang siya. Wala siyang ice cream na kasama. As in turon ng Pinoy. May dalawang klase kasi sila ng flavors. Artisan tsaka premium. So kapag binili mo yung artisan, nasa 130. Tapos yung premium, 150. So kapag combo naman, ang option mo lang for turon is yung artisan lang. Tapos plus premium ice cream na kasama. Gelato daw. Gelato yan, hindi So, yan normal. Natikman ko siya, Dad. May breadcrumb siya, no? Oo. May breadcrumb siya tapos saka yung parang lumpia wrapper. And then banana na may langka. Masarap siya. Premium yung lasa ng pagkaturon niya. Kung may iniisip kayo na lasa ng turon, ganun pa rin naman, pero elevated version. Yes. As in, no joke. Version daw siya ng turon. Yes. Sabi dun sa poster niya. Kasi eto, may confectioner sugar nga siya. Ayan, may mga sugar, tapos may breadcrumbs. And then yung dulce de leche niya, tapos yung, ayun nga, yung ice cream. Mainit na mainit yung loob ng turon kasi nga bagong luto siya. Tapos yung gilid, ramdam mo, hindi masakit sa gilagid yung breadcrumbs. As in, ano lang siya, parang crunchy lang. Hindi masakit sa sa ngipin, sa gilagid. Tapos ito, mainit-init. Tapos ang perfect nung ice cream na sa ilalim kasi malamig siya. So ito yung matcha. Ito rin mukhang maganda. Ang haba nung haba niya. Magkano to? 150. Pwede na. Oo, kasi premium naman. Yes, correct. So pag kinagat mo siya, hindi siya yung normal na Yes. turon. Okay na yun. Kasi baka So yun guys, tapos na kayo mag-almusal at wala pa rin kuryente. Buti na lang, nakaligo kagabi. Tapos nag-ayos kasi ako nung lumabas. So, eto, maayos pa rin naman yung buhok ko. So, lalabas tayo ngayon. Mag-iikot tayo ngayon sa north. Hindi kami nakapaghugas ng pinagainan sadly kasi walang kuryente. So, hindi rin mapump na maayos yung tubig. Yung tubig kasi dito nakarely din sa kuryente. So, but before we head north, pupunta muna tayo sa coffee shop. Hindi kami makapagkape dito kasi hindi nga masaksakan yung kettle. Tapos yung stove is wala silang yung parang pang kettle nga. Wala ring ibang casserole or what. So, hindi talaga kami makapagkape. Kailangan namin magkape.
So ngayon, punta muna kami coffee shop. Tapos saka tayo punta sa north. Day 3 is all about DIY exploring, so we'll be spending more time on the road. But before anything else, coffee first at Whitebeard. So, nandito na kami ngayon sa coffee shop. Nag-white beard na lang tayo kasi tawag dito, naghanap kami sa GL. Ang hinanap ko kasi may maayos na CR kasi nga di ba hindi kami naka-CR sa bahay kasi nga brown out, hindi nagpapump yung tubig. So, eto, nandito tayo ngayon sa Whitebeard. Kape-kape muna tayo. Tsaka, alam mo, parang nag-crave ako ng tinapay. Ilang araw na kami hindi nagtitinapay. Hindi ako sanay sa almusal na walang tinapay. Tinapay talaga yung ano ko, redemption food ko. Coffee's done and now we're back on the road. Just look at how beautiful this drive is. Guys, you don't get views like this in Manila. Our first destination is the Coconut View Deck. No, we didn't take photos at the actual viewing deck. Instead, we did something even better with our drone. So, ayun, guys. Bali, ano bang first step natin kanina? So, nag-white beard tayo and then supposedly magpupungko sana. Kaso high tide na daw. So, hindi natin siya mapupuntahan muna today. Bukas pupuntahan natin siya ng bandang alas 7 or alas 8. Kasi hanggang alas 10 daw yung high tide nun eh. Ay, yung low tide nun. So, diniretso muna namin dito sa Alegria Beach. So, right na nasa Alegria Beach tayo. Mag-swimming kami ng very light para ma-refresh kami. Kasi hindi nga kami naligo, di ba, kanina sa bahay. So, ito na yung time para mag-swimming. Alegria Beach is about 25 minutes from Pacifico Beach. The vibe here is much quieter and more laid back. There are still waves, but they're not as big as the ones you'll find at Cloud9 or Pacifico. Many tourists come here simply to relax, beach bum, and spend a quiet afternoon away from the crowds. Yeah. So yun, umorder kami ng regular burger nila. So may egg and may patty, tapos may veggies, tapos May fries. may fries. Ito, 100 pesos na. Lahat? Oo, ito, 100 pesos. Oh, pwede na, Kasi boy. 70 yung burger, 30 pesos para dito. Pwede na. Pag a la carte, 70. Kasi nasa beach ka, tas ito yung parang pinaka-restaurant nila, no? Tapos nga, syempre, kailangan natin ng drinks. Umorder kami ng mango banana. Thank you, ate. So ito, 100 pesos lang. 100 lang to. Uy, Sobrang mas mura to Tips eh. na. Kasi, share ko lang. Dun sa ano dad, diba? Sa kahapon, saan ba yun? Daku Island. Sa order lang yata. Kalahati lang ata Pero nito. compare naman doon. 160. Grabe naman kasi yung burger doon, gourmet burger. Hindi, naalala mo yung sabi mo nung paalis na tayo, yung bili tayo ng avocado shake. Ah, oo. 160 daw, 180, oh. Ito 100. Oh, kita mo. Special na special. Tsaka alam mong tunay siyang prutas kasi kita mo pa yung mata ng banana. Tsaka ano yan, dalawang flavor yan, mango banana. Wow. Hindi, kapag ano kasi, isang flavor lang, 100. Sulit pala. Pero kapag dalawa, So overall, parang 400 na to, no? 220. 220. Okay. Wow. Sige, kain muna tayo. At least, parang for me, enough na to for lunch. Tapos pagbalik natin sa GL, mag-snacks ulit tayo dun sa ano. mag-serve. Sa Sev, yes. Said. Okay, let's eat.
guys, we're here in Pasicon Beach. Bali, 8 minutes lang siya from Alegria Beach. So yun, nakapark tayo doon. Tapos, lalakari lang natin dito yung beach kasi sobrang lapit lang naman. Yan. I don't remember visiting Pasicon Beach before. 7 years ago, we would just usually go Pacifico, Cloud9, and of course, the Tri-Island Tour. But now, there are so many places being discovered. Honestly, I was impressed by Pasicon Beach. There were hardly any people around. It was peaceful, incredibly clean, and absolutely beautiful. So guys, we're here in Pacifico Beach. It's just 4 minutes away from Pasicon Beach. So pupuntahan natin. Pacifico Beach is still one of Siargao's most popular destinations. Again, sorry if I keep comparing everything to how it was 7 years ago. But back then there was no entrance fee, now there is. Secondly, the place is much more crowded. Before, it was rare to run into large groups. So guys, for our last destination today, we're here in Cloud9. So, hinuli natin siya kasi mag-watch tayo ng sunset. So, nandito nagpark kami sa Shaka kasi ang hirap ng parking dito. So, kailangan unahan talaga. At ako'y pupunta na doon sa may boardwalk. Since we're only staying in Siargao for 5 days, we're making sure not to waste a single moment. That's why we headed straight to Cloud9 for yet another sunset. Cloud9 remains the most iconic destination in Siargao. There are plenty of beautiful spots around the island, but Cloud9 is still the most famous. First, it's one of the best places to watch surfers. And second, it's where you'll find the iconic long boardwalk that you often see in photos and social media posts. I don't know how you play it
this in my major, you is in my favor. It's nobody business, me and you a fair. I don't know when are you playing or waiting in line for me, telling me you're tired of all of the lies told you. Trust me, baby, I'm the man for you, man for you. Cause we could dance for this moonlight, for this moonlight, for this moon with me. And we could dance for this moonlight, cause it's moon right for you. Cause we could dance for this moonlight, for this moonlight, for this moon with me. And we could dance for this moonlight, cause it's moon right for you. Yeah. I don't know when are you playing or waiting in line for me, telling me you're tired of all of the lies told you. Trust me, baby, I'm the So guys, nakauwi na kami ngayon. Tapos, nagpadala ako dito ng ihawan dito sa villa. So, nandito na ihawan natin. Nakaready na rin yung kanyang baga. So, mag-iihaw tayo ngayon. Ang ating sukang demon. And then, ito na ang ating special inihaw na liempo ng mama mo. Candy to Ano ba? candy. 2 days yung minarinate. Kita nyo, mamula-mula yung loob. Na ma-juicy-juicy. Yan talaga yung timpla ko kasi ever since. So, yan. Kakain na kami. Ito din yung appetizer ni Dad. Naligo na siya kasi hinintay pa namin. Ayun o, may baga pa yun. Pero wala na tayong iihawin kasi dalawa lang kami. Ngayon marami to. Pero yung tira, babaunin natin bukas sa Sugba Lagoon. No, para hindi na tayo mamimili. Nakatipid tayo. Lulubog na lang sa kanin. para True. Tikman mo nga, di. Tikman mo yung ating liempo. Kung anong pasok ba sa panlasa mo. Sarap. Yung timpla mo pa rin to. Yung babago. At ang ating sukang demon. Tikman mo yung demonyong suka. Demonyo. Oo, hindi na nag-isa ganun anghang. Mm. So, mamaya gagawin Yaman. natin candy yan. Baka kumahang. Yes, kain na kami. And that wraps up part 1 of our Siargao vlog. Please stay tuned because part 2 will be uploaded this weekend. We still have plenty of exciting destinations to visit with our minivan. So make sure to like, share, and subscribe to stay updated on our latest uploads. So paano? Hanggang dito na lang. We're after the next stop. See you sa part 2!